Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Attorney Guanzon nanawagan ng court martial versus mga general na umanong nakinabang sa maleta. Umani ng reaksyon ang pahayag ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos niyang igiit na dapat umanong papanagutin ang ilang matataas na opisyal ng militar kaugnay ng kontrobersyal na maleta issue. Ayon kay Guanzon, ito ang post ni Atty. Guanzon. Dapat next administration iupo sa court martial ang lahat ng general na allegedly nakinabang sa mali-malitang nakawan sa gobyerno. Sa ngalan ng salapi ay nagbulag-bulagan sila sa katiwalian na sila dapat ang unang nagpatigil sana. Ang pahayag ni Guanzon ay kaugnay ng patuloy na diskurso hinggil sa umano'y maleta scheme kung saan binabanggit sa affidavit ng 18 dating sundalo na umano'y pag-deliver ng malalaking halaga ng pera gamit ang mga maleta sa ilang opisyal ng gobyerno. So ito, matapang na pahayag ni Atty. Guanzon, although wala siyang pinangalanang mga general, I don't know, sa mga brave Marines, 18 Marines, wala rin akong na-monitor na pinangalanang general. Kung ano yung basihan ni Atty. Guanzon na may mga general na kinabang sa maleta, siya na lang nakakaalam nun. But agree ako sa sinasabi niya na sa next administration, hindi lang granting na mayroong mga general, dapat litisin. Court martial nga. Kailang ang mas importante ay yung mga masterminds. Sa ngayong administration, wala na tayong maasahan. Sa tingin ko lang. Blue Ribbon, wala na. Ombudsman, wala na. DOJ, was in, wala na. Hanggang doon na lang sila. Sa napakulong nila ngayon, kawawa naman si ex-senator Revilla. Siya lang na sampulan. But believe din ako kay ex-senator Revilla dahil voluntary siyang sumurrender at ngayon naghihirap sa loob ng kulungan. Si Saldico naman, may warrant of arrest din. Wala namang magawang administrasyong ito. Maganda sana kung mahuli nila, mapabalik dito para makulong din. At least, mabawas-bawasan yung hinanakit natin, yung pinagnakawan tayo ba. Kaya lang, palagay ko, hanggang matapos ng administrasyong ito, Saldico will be safe in Portugal. Baka drama lang yan, I don't know. O kahit hindi drama, kahit anong gawin ng administrasyong ito na kailang wala silang magawa dahil may Portuguese passport o citizenship siya. Kaya hindi siya mapabalik. Kaya yung sinasabi na Interpol notice, wala yung Interpol red notice niyan kung ayaw makipag-cooperate ang Portuguese government. Sa atin dito, baliktad. Kahit may ICC warrant of arrest, kung ayaw sana ng administrasyong ito makipag-cooperate, baliwala yung warrant of arrest ni Tatay Digong. Kaya lang, ang problema, sila pa ang gumalaw lahat sila. Tayo ang nagbayad sa eroplano, nagdala sa ating Tatay Digong sa ICC Netherlands. Bakit? Dahil gusto ng administrasyon. Kay Saldico, hindi nila kayang influensyahan ang Portuguese government.
Ano? Oh. So, mali-maleta. Malala ko, sa Armed Forces, merong pabaon. Pabaon sa mga nagre-retirong general. Panahon na, malala ko lang, basta panahon ni late General Angelo Reyes, as Chief of Staff. Yung mga panahon iyon, malala rin ang corruption sa AP. Pag nag-retire na yung general, yan, meron na siyang pabaon. I don't know kung saan nakalagay, basta may pera. So, nung pumutok yung issue ng corruption sa AFP, na to a point na hindi nakayanan ni General Reyes yung pangyari, naggurgur siya, kinitil niya ang buhay niya, yon. Unti-unti nagkaroon ng reform sa AFP. Nung ako nang nag-retire, salamat sa Diyos, wala na yung pabaon system. Kaya, hindi ako nakinabang yung mga pabaon na yan. Wala akong natanggap, maliban sa talagang pension ko, yung pinaghirapan ko, yun lang natanggap ko. So, I don't know ngayon, itong Administrasyong Marcos, sino-sino yung mga general na nabigyan ng pera, bahala na ang next administration kung anong gagawin nila. One thing I can say, rank and file ng Armed Forces, I tell you, very professional na ngayon. Hindi katulad nung panahon namin, 1980s. Daming abuso mga sundalo. Kaya makita nyo ngayon, halos wala na kayong mabalitaan ng mga sundalo na nasasangkot sa abuso dahil professional na talaga. Sa ngayon, ang mga nasa high-ranking hierarchy ng AP, hindi mo maiwasan, kasama ang politiko dyan, sinasabi ng AP na galit din daw sila sa korupsyon. Kailang ayaw nila ng kudita, ayaw nila yung withdrawal ng support dahil hindi daw yan naayon sa konstitusyon. So, wala na tayong magagawa. Kaya, dahil ayaw gumalaw ang AP, mga ganyan, wala nang EDSA 1, wala nang EDSA 2, kaya nakikita ko, ang administrasyong ito is tuloy-tuloy hanggang 2028. Kaya, hintayin na lang natin ang 2028. Total, malapit na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natagaan na mo o giyero. So, siya lang nagpasan. So muna ni ang ilang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang gitabang nga ayero. Sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga panghasin nga di na may mga ulanan. Oo. Salamat po. Mapa
Inaat unta nga magpadayon ang inabang para dagan ang may nabangan. Salamat kaayo. Salamat.